Mga kapuso, hindi makikiisa ang mga transport group sa Pangasinan sa nationwide transport strike. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tiniyak ng One Pangasinan Transport Federation, ganun din ang iba't ibang transport sector sa probinsya ng Pangasinan na hindi sila sasama sa tigil pasada na isagawa bukas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa dating 500 hanggang 700 pesos na raw ang kita sa pamamasada. Ngayon, swerte na raw kung makapag-uwi ang mga tsuper ng 350 pesos na raw ang kita sa isang araw. Ang halagang ito, kulang pa sa panggastos ng pamilya sa maghapon. Nakakaiyak daw pero wala raw silang magagawa. Para sa mga tsuper na umaasa lang sa pamamasada, mahalaga raw sa kanila ang bawat biyahe. Kaya hindi raw sasama ang mga jeepney driver sa nakakasang nationwide tigil pasada bukas. Paano silang sasama, ma'am, kung alimbawa wala silang pangkain o mga panggastos sa kwan? 100 por yung 1 litro, 10 kukuha. Ganito lang ang karga. Kulang na kulang. Siyempre, wala tayong panghanap buhay. Ang hindi pakikiisa sa panawagan ng manibela at piston na tigil pasada ay hindi raw nangangahulugan na hindi nila sinusuportahan ang panawagan sa gobyerno. Mas mahalaga lang daw sa kanilang may maiuwing kita para may makain ng kanilang mga pamilya. Palagay mo, hindi naman appropriate na kailangan kaming magwelga ngayon. Nakita-kita naman natin na grabe na yung sitwasyon doon. So walang dahilan na alam natin yung krudo talagang tatas. Sobrang bigat ang pinapasan ngayon ng transport sector sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Kulang na kulang din daw ang piso na provisional fare increase. Konkretong hakbang ng gobyerno ang panawagan ng OPTF, gaya ng pansamantalang pagsuspinde sa excise tax at ang pamamahagi ng fuel subsidy sa bawat jeepney driver. Chris, bagamat meron ng announcement ang iba't ibang transport sector sa Pangasinan na sila hindi sasama sa tigil pasada bukas, tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 1 na sila ay nakahanda. Sa katunayan, sila ay nakipagpulong na sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan na makapag-provide ng mga service vehicle na gagamitin ng mga pasahero sakaling magkulang o walang bumiyahe na public transport sa Region 1. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.